Matipid naman ang pahayag ni PNP Chief Nicanor Bartolome kaugnay sa posibilidad na siya na nga ang ipalit ni Pangulong Aquino kay DILG Undersecretary Rico Puno. Paglilinaw naman ng Malacanang na ang opisina lamang at hindi ang condominium ng yumaong Secretary Jesse Robredo ang iniutos ng Pangulo na i-secure ni Puno. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nasa Visayas si PNP Chief Nicanor Bartolome kahapon ng umaga nang pumutok ang balitang siya ang napipisil ni Pangulong Aquino na ipalit kay DILG Undersecretary Rico Puno. Pero sa pagbalik ng Pangulo kahapon ng hapon galing sa APEC Summit sa Russia, isa si Bartolome sa mga sumalubong. Sabi ni Bartolome, mas napag-usapan nila noon ang sitwasyon sa bansa kaysa ang posibleng pagpalit niya kay Puno. Nababanggit din yung nasabi nga niya sa Russia, pero mag-uusap pa uli kami. Hindi pa ako magko-comment muna dyan. Hihintayin ko ang Pangulo dahil yan po naman ay prerogative ng ating Pangulo. Sa Marso ay nakatakda na magretiro mula sa PNP si Bartolome nang tanungin kung tatanggapin niya ang pwesto sa DILG. I serve under the pleasure of our Chief Executive. Kung sakali, magiging kalihim ni Bartolome sa DILG si incoming Secretary Mar Rojas. Sa sinasabi namang dalawang paksyon sa Malacanang, taga-Balay Group si Rojas, Samar Group naman si Puno. Pinabulaan na naman ni Rojas sa mga usap-usapang baka makaapekto ang umunoy paksyong Balay at Samar sa paghawak niya sa DILG. Ayon kay Rojas, walang hidwaan. Kilala rin daw niya si Yusek Puno, pero hindi niya masabing nagkatrabaho na sila. Nakakausap ko naman siya sa iba't ibang mga bagay, lalong-lalo na sa kanyang pagtrabaho sa DILG na nagkakaroon ng kaugnayan sa DOTC. Pero hindi pa naman masasabi na nakatrabaho ko siya. Pero dahil hindi pa siya formal na umuupo, ayaw muna ni Rojas na magkomento sa anumang isyong may kinalaman sa DILG. Itinanggi rin ni Rojas na paghahanda para sa 2016 presidential elections ang pagposisyon niya sa DILG. Iniisip ko ang tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Pinoy, waterboy man o troubleshooter o kung ano man ang ibinansag sa akin ay nakikita naman ang aking trabaho, no? So diyan na lang siguro, imbes na sagutin ko pa lahat itong mga espekulasyon, lahat itong mga pang-iintriga, lahat itong mga haka-haka, ay gagawin ko na lang ang aking trabaho at kung ako'y makatulong sa tagumpay ni Pangulong Pinoy ay nakapag-boundary na rin ako. Si Atty. Lenny Robredo naman, sa balita na lang daw nalaman na si Yusek Puno ang nagpunta sa kanilang kondo isang araw matapos bumagsak ang eroplano ng mister. Actually, hindi ko alam kung si Yusek Puno yung pumunta. Nung the day after the crash, yung help namin sa condo hold me up, telling me that there were people who wanted to get in the condo to get some papers. Ako naman, in-advise ko siya na huwag papapasukin. Tumawag daw siya noon sa isang tauhan ng asawa sa DILG. Pero nung nakausap ko yung staff niya, parang hindi din nila alam kung ano yung hinahanap at sino yung pumunta. Muli namang giit ng palasyo, opisina lang daw ni Robredo ang pinasecure ng Pangulo kay Puno at hindi ang kondo ni Robredo. Well, hindi po natin alam kung bakit po ginawa ni Undersecretary Puno. Pero as far as we know, the instruction was to secure the offices of Secretary Robredo. Kilalang kabarilan o shooting body ng Pangulo si Puno. Pero giit ng palasyo, walang special treatment sa mga kaibigan ng Pangulo. He's not untouchable. Nobody is untouchable in this administration. If he wants to respond to all these queries on allegations against him, we will leave it with him. Tina Panganiban Perez, Zahadutok, 24 Oras.